Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sunog sumiklab ngayong gabi malapit sa isang eskwelahan sa Parañaque. Nagkasunog din sa Quezon City at Mandaluyong. Mainit sa ilang lugar sa bansa pero umulan ng yelong sinlaki ng Holen. Ibang klaseng init nakakaapekto na rin sa mga maliliit na negosyo sa kuryente at tubig. Dalawang barkong pandigma ng China umeksena sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika kaya't may naantalang aktibidad. Pati sa Catanduanes, meron din na ispatang Chinese research vessel. Sa pabaong Pampa Goodnight, hikaw na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos, nabili ng wala pang 2,000 piso dahil sa maling promo. At ratings ng K-drama na Queen of Tears, record high. Bida nitong si Kim Ji-won, may ibinahagi tungkol kay Kim Soo-yoon. Ang inyong napapanood ay ang jeep na nahulog sa bangin kahapon sa Enrile, Cagayan. Isa ang patay at 43 ang sugatan. Magkakamag-anak na galing sa kasalan ang mga sakay ng jeepney. Base sa investigasyon, overloaded ang sasakyan at nawalan din ng kontrol ang driver. Patapos na ang Abril pero hindi pa tapos ang kaliwat kanang sunog sa iba't ibang lugar sa bansa. Simula kaninang madaling araw hanggang ngayong gabi, nagkasunog sa Mandaluyong, Quezon City at Parañaque. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pasado alas 7 ngayong gabi, sumiklab ang sunog sa residential area na ito sa Barangay La Huerta sa Parañaque. Ayon sa uploader ng video, nangyari ang sunog sa likod ng St. Paul College, Parañaque. Malapit lang yan sa ilog. Bandang alas 7:49 ng gabi, inakyat sa ikatlong alarma ang sunog, kaya 6 na fire truck ang kinakailangang rumusponde. 8:43 p.m. na ideklarang under control ang sunog. Inaalam pa ang sanhi nito. Nabalot naman ng mga kapal na usok ang bahaging ito ng EDSA, malapit sa Philam Townhomes, sa Barangay Philam, Quezon City. Mula ang usok sa nasusunog na 2 palapag na bahay. Kita sa mga kuha ng mga dumaraang motorista ang laki ng apoy. Ayon sa mga bomberong rumusponde, pasado alas 3 ng hapon, sumiklab ang sunog. Tumagal ito ng 1 oras bago naapula, pasado alas 4 ng hapon. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Sa Mandaluyong City, nabulabog sa sunog ang mga residente sa Barangay Addition Hills, pasado alas 11 ng umaga kanina. Halos walang madaanan ng hose na maruspondeng fire truck, kaya pahirapan ang pagkapula sa apoy. Giniba na yung bahay namin para yung hose ng bumbero mailatag dun sa tamang sunog. Kasi wala serdaan talaga eh. Kaya pumayag po ako, giniba yung buong second floor para mapatay agad yung apoy. Naapula ang apoy pasada alauna ng hapon. 20 bahay ang natupok. Wala naman sugatan pero 40 pamilya ang nawalan ng tirahan. Inaalam pa ang mitsa ng sunog. Nasunog din ang mga kawad ng kuryente sa tapat ng isang gasolinahan sa Teachers Village sa Quezon City. Kitang-kita sa videong ito ang pagliyab ng mga kable. Nangyari yan pasado alauna ng madaling araw kanina. Agad rumusponde ang mga bombero at naapula ang apoy. Sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa poste ng kuryente. Hindi naman nagka-brownout sa lugar. Hindi rin nadamay ang katabing gasolinahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, negosyo, sektor ng edukasyon at agrikultura ang naapektuhan ng matinding init ng panahon. Bukod dyan, nagdulot din ito ng hailstorm. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Nakakapasong init, pero umuulan ng yelo? Sinlaki ng Holen ang nagpagsakang yelo sa Barangay Munamon Sur sa Mountain Province kahapon. Ganyan din kalaki ang yelong bumuhos sa Solana, Cagayan. Grabe ang yelo! Oh my God! Ang lalaki! Noong nakaraang linggo, umulan din ng yelo sa Tiplex sa Tarlac. Napasilo nga ang mga motorista. Umuulan po talaga ng yelo.
Hindi po kaya ng sasakyan, baka ano po mangyari. Hailstorm ang tawag dyan. Nagsisimulang magkaroon ng hail o yelo kapag dinala ng mainit at malakas na hangin ng ulan pataas ng freezing line. Sa taas ng freezing line ng thunderstorm, doon nabubuong yelo ang umakyat na ulan. Kapag masyado na itong mabigat, bumabagsak mula sa ulap ang yelo o hail. Resulta rin ng mainit na panahon ng hailstorm. Ibang klase pa naman ang init. Kahapon nga, pumalo sa 53 degrees Celsius ang heat index o damang init sa iba Zambales. Extreme danger level yan na ang ibig sabihin malaki ang tsansang merong ma-heat stroke kaya dapat magdoble ingat. Ngayong araw, wala namang nasa extreme danger pero 33 lugar sa bansa ang nasa danger level. Naglalaro ang heat index niyan sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Pinakamataas sa Dagupan City sa Pangasinan. Sa sobrang init, damang-dama ito hanggang sa bulsa ng mga nagtatrabaho. Gaya na lang ng tenderong si Renelo Santos. Nakapwesto siya malapit sa eskwelahan na napapadalas ang face-to-face class suspension. Malaki pong impact sa negosyo Napakalaki. Yung pong kita ho ninyo, walang bumibili. Walang bumibiling sinong bibili sa'yo kung wala namang mga estudyante. At dahil walang estudyante, matumal din ang mga pasahero ng tricycle. Malaki talaga yung apekto para sa amin kasi imbes nakikita kami, dahil nung nakaraang linggo rin, panayan suspension ng klase, wala kaming masyadong may papadala sa aming pamilya. Ang masakla pa, walang takas sa init kahit nasa bahay. Apektado pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante kahit pa naka-via online class o module. Kagaya dun sa bahay, dun yung may internet tapos sobrang init, hindi ka makapag-focus kasi minsan nahihilo ka ganun. Bukod sa edukasyon, apektado rin ng matinding init ang sektor ng agrikultura. Para tugunan yan, nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka. Bibili rin daw ng mga farm equipment para mapadali ang pagtatrabaho ng mga magsasakang madalas nakabilad sa araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Dagdag na problema pa sa mainit na panahon ang pinangangambahang krisis sa kuryente at sa tubig. Nasa frontline na balitang yan, Shaila Francisco. Nakapila ang mga drum at timba ng mga residente sa Barangay Lahog sa Cebu City matapos silang mawalan ng tubig simula pa kahapon. Paliwanag ng Metropolitan Cebu Water District, bumagsak ang natatanggap nilang tubig mula sa kanilang supplier. Ang epekto noon, maraming residents na nawalan ng tubig, especially those located sa mga elevated na portion ng barangay. Kaya ang pansamantala nilang solusyon, pagpapadala ng mga water truck para magrasyon. Sa ngayon, aabot na sa 21 lugar sa Cebu ang nirarasyon na nila ng tubig. Kabilang dyan ang Imus, Binalio, Pasil, BJMP Kalunasan, San Jose Talamban, Tapoco Talamban, Sambag Uno, Basak San Nicolas sa Cebu City. Wala ring tubig sa Bulacau, Pardo, Punta Princesa, Calamba, Labangon, Banawa, Tisa at Mambaling. Pati na rin sa Look, Mandaue Public Market Area at Subang Daku sa Mandaue. Sa Talisay City, wala ring tubig sa Rabaya Street at Barangay Kansohong. 3 beses kada linggo ang pagrarasyon ng tubig. 3 deep well na rin ang kinumisyon ng MCWD sa Barangay Guadalupe para makapagbigay ng nasa 2,000 hanggang 3,000 cubic meters ng tubig kada araw. Sa ngayon, mga deep well ng MCWD na lang kanilang pangunahing source ng tubig dahil halos natutuyo na raw ang surface water sources nito kabilang na ang Buhisan Dam. Ganyan din ang sitwasyon sa Angat Dam. Sa latest monitoring ng Pag-asa kanina, nasa 188.45 meters na lang ang level ng tubig nito. Bumabaya ng bagya kumpara kahapon. Ayon sa DNR, halos kalahating metro ng tubig ang nababawa sa dam araw-araw. Kaya't nangangamba ang National El Nino Task Force sa posibilidad na kapusin ng supply ng tubig sa Metro Manila at posibleng magka-water crisis, lalo't malabo pang umulan sa mga susunod na buwan. Kasabay ng krisis sa tubig ay ang numinipis namang supply ng kuryente sa bansa. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, na-extend ang yellow alert status ngayong araw.
Nagsimula yan kaninang alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 11 ng gabi sa Luzon Grid. Habang sa Visayas Grid, 1 hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Pagtitiyak ng Department of Energy, hindi magba-brown out pero mainam kung magtitipid sa kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Huli sa akto ang 2 pulis na nagtatalik sa loob ng isang SUV sa Calamba, Laguna. Hinabol sila ng kani-kanilang asawa na mga pulis din. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Exclusive. Hinahabol ng isang lalaki at babaeng pulis ang puting SUV na ito sa isang parking lot ng mall sa Barangay Canlubang, Calamba City, Laguna. Alas 10 ng umaga noong Huwebes. Pinaputukan na ang gulong ng SUV pero dumire-diretso pa rin at muntik pang masagasaan ng babaeng pulis. Ang mga humabol na pulis, ang 41 anyos na lalaking may ranggong police major at 39 anyos na babaeng may ranggong police master sergeant na kapwa mga taga Laguna. Ang hinahabol nilang sakay ng SUV, kani-kanilang mga asawa pala at kapwa rin nila mga pulis. 40 anyos ang lalaki may ranggong senior master sergeant, habang 41 years old naman ang babaeng may ranggong police executive master sergeant. Base sa investigasyon, nahuli raw sa aktong nagtatalik ang 2 magkalaguyong pulis sa parking lot ng mall. Kaya dito na nagkaroon ng habulan. Hinabol nila major at master sergeant ang kanilang asawa. Nang abutan, nagtangkapan tumakas ang nangaliwang lalaki. Pero binaril siya sa hita at balikat ng kanyang asawa. Isinugod siya sa ospital habang tumakas naman ang kanyang kalaguyo sakay ng SUV papuntang Batangas. Ayon sa report, matagal nang may kutob ang mga nagrereklamo sa relasyon ng dalawa. Sa lugar na ito, nadulong bahagi ng parking lot ng isang mall na tagpuan ng SUV kung saan daw nagtatalik yung 2 pulis. Na-trace na mga umahabol na pulis ang kanilang mga asawa matapos daw makita ang GPS at lokasyon kung saan ito nakaparada. Sinampahan na ng adultery and concubinage ang magkalaguyong pulis. Tumangging magbigay ng pahayag ang hepe ng Calamba Police, mga gwardya ng mall at mga nakakita sa insidente habang patuloy ang investigasyon at paghahanap sa nakatakas na pulis. Ayon sa PNP, hindi lang kasong kriminal ang haharapin ng magkalaguyo nilang kabaro. Meron po silang kakaharapin na hindi lamang po criminal case pati na rin po administrative case po. This case constitutes grave misconduct on their part that would that have a has an imposable penalty of dismissal from the police service. Ang lahat po sila ngayon ay inalis na po sa kanilang mga present unit at mag-undergo po ng pre-charge investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ito pa ang huli sa akto ang mga pasaway sa EDSA busway, kabilang ang ilang taga-gobyerno pamandin. Nasa frontline balitang yan si Gerald de la Peña. Kaya ma'am, nakikiusap ako ngayon. Pagtigyan nyo ako ngayon, pagtigyan nyo ako ngayon, from now on, di na nila ulit. Nakikipagtalo ang lalaking ito sa mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Kasamahan siya ng driver ng ambulansya na nahuli sa Quezon Avenue EDSA Busway Station sa Quezon City. Dumaan kasi sila sa busway kahit walang sakay na pasyente. Giit na nakipagtalo, hindi raw nila alam na bawal pala sa EDSA Busway ang mga ambulansyang walang pasyente. Todo pa ang kanyang pakiusap dahil taga-gobyerno rin naman daw sila. Hindi mo man lang ako pagbigyan, taga-gobyerno din kayo. Barangay na nagpapasahod sa tao. Maawa naman yung tao. Hindi na sinasahod ng tao, ma'am. Kahit ilang beses siyang nakiusap, tiniketan sila ng mga otoridad. Sa Quezon City pa rin, nahuli ang lalaking ito sa Main Avenue EDSA Busway Station. Bumunot daw siya ng kutsilyo pagbaba niya ng bus. Natakot ang driver ng bus sa seguridad ng mga pasahero, kaya tinimbrihan niya ang mga otoridad. Pero palusot na suspect. Nang inspeksyonin ang bag ng lalaki, natagpuan ang isang ice pick at piraso ng bakal. Hindi na nagsampa ng reklamo ang driver ng bus laban sa suspect. Pero dinala ang lalaki sa barangay hall ng Barangay Bagong Lipunan sa Quezon City. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tigil pasada ang buwelta ng grupong Piston sa deadline bukas ng PUV consolidation. Habang ang grupong Manibela, pinag-iisipan pa kung magta-transport strike na rin sila. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Itinodo ng grupong Piston ang tigil pasada na sinabayan pa ng protesta para kontrahin ang PUV modernization program. Viva Surab!
Bukas na ang deadline sa PUV consolidation o yung pagsali sa kooperatiba at korporasyon. Kung hindi makapag-comply riyan, hindi na pwedeng bumiyahe pagpatak ng Mayo. Para sa mga driver at operator, problema lang ang idudulot ng PUV modernization. Kakailanganin kasi nilang mangutang para makabili ng modern jeepney. Bakit po kami mangungutang pa ng milyon? Hindi ho namin kaya. Tulad po namin may mga anak po kami at mga pamilya. Paano ho kami magbabayad pa po kami ng milyon? Hanggang sa May 1, araw ng mga manggagawa ang tigil pasada ng grupong Piston. Ngayon pa lang, ramdam na yan ng mga pasahero. Magta-tricycle na lang. Magtanggap naman kasi ganun talaga eh. Sa kabila niyan, giniit ng LTFRB na hindi kinulang sa pampublikong sasakyan ngayong araw kahit pa nagtigil pasada ang Piston. Hindi gaya nung mga nakaraang transport strike. Hindi kasali ngayon ang grupong Manibela na una nang nagsabing magtitigil pasada sila bago ang deadline bukas. Ayon kay Manibela President Marval Buena, nagkaroon sila ng miscommunication kaya hindi nakalahok sa tigil pasada ang kanilang grupo. Pero handa raw silang sumali kung kinakailangan. Wala talaga kaming strike ngayon. Unless, mamaya makarinig na naman kami ng pang-aapi doon sa aming kasamang Piston, hindi din namin sila pinababayaan. Kanina, naghain din ng supplemental petition ang Piston, kasama ang Bayan Muna Party List para sa temporary restraining order sa Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pati ang mga Transport Network Vehicle Service or TNVS sasali na rin sa tigil pasada. Ayon sa mga TNVS driver ng kotse at motorsiklo, masyadong malaki ang kinakaltas sa kanila ng kanilang mga kumpanya. Nalulugi raw sila lalo't mahal ang gasolina at mahal din ang piyesa ng sasakyan. Sa May 1 or Labor Day ang kanilang booking strike o hindi pagtanggap ng mga customer sa mga app. Po, 20% hanggang 23% ang kinakaltas po ng mga transport network companies sa mga drivers. Kaya po talagang ang naiuwi na lamang ng mga driver ay kakarampot na lamang. Nationwide po kaming strike booking. Lahat po. So, sobrang mahal na po ng mga bilihin, pyesa at iba pa. Parang wala na pong kinikita yung ating mga drivers partner. At SB19, nakijoin na rin sa trending na kwelang online marketing strategy. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Aksidenteng nabaril ang isang babaeng estudyante sa Talisay, Cebu na naunang napaulat na pinatay habang gumagawa ng mga modyul. Ang suspect mismong ang kuya ng biktima. Pinagtakpan pa ang totoong nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Bakas pa ang dugo sa mga learning module sa bahay na ito sa Barangay Kansong sa Talisay City, Cebu. Dito namatay ang grade 7 student na si Jacqueline Riponte sa tama ng baril. Sa una nilang pahayag sa mga pulis, sinabi ng mga kaanak ni Jacqueline na may pumasok na lalaki at binaril ang biktima habang nag-aaral. Pero sa investigasyon, napag-alamang may sabwatan para pagtakpan ang totoong nangyari. Lumalabas sa investigasyon na ang kuya ni Jacqueline na si Edwin Riponte Jr. ang aksidenteng nakabaril sa kanya. Nahulog at pumutok ang dalang revolver ni Edwin nang pumunta siya sa kwarto kung nasaan si Jacqueline. Tumama ang bala sa ulo ni Jacqueline. Isinugod sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Sa isang kuha ng CCTV na hindi ibinigay sa media, narinig daw ang planong pagtatakpan ang krimen. Kabilang sa nagsabwatan umano ang kinakasama ng isa pang kuya ng biktima na si Jonelyn Gamana. Siya raw ang nagsabing palabasing pinatay ang biktima ng isang armadong lalaki, habang ang tatay ni Jonelyn na si Johnny ang nagtago ng baril. Nakakulong na ngayon ang mag-amang sangkot sa cover-up. Pero si Jonelyn, hindi ko alam na yung baril na yon ang itinago. Yun pala ang baril na nakapatay kay Jacqueline. Sana magpakita na ang mga salarin dahil kami ang pinapahiya nila dito. Pero ang tatay ni Jonelyn hindi itinanggi ang pagtatago sa baril. Naawa naman ako kaya nilibing ko sa hukay yung baril. Ako na ngayon ang nakabilanggo. Ako ngayon ang nakasuhan. Sana harapin nila yung kasalanan nila. Kami na yung tumulong, kami pa ang nagdusa. Patuloy pang pinaghahanap ang nakabaril na kuya ni Jacqueline. Nakaburol na ang biktima habang labis naman ang pagdadalamhati ng kanilang nanay. Sinampahan na ng reklamong obstruction of justice ang mag-amang suspect, habang reckless imprudence resulting in homicide at illegal possession of firearms ang kakaharaping kaso ng kuya na suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5.
Sa ibang balita, naantala ang aktibidad sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika dahil sa umeksena ng mga barkong pandigma ng China. Pati sa Catanduanes, meron na rin na ispatang Chinese research vessel. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawit. Hindi naman kasali pero tila nakikisali sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika ang dalawang barkong pandigma ng China. Alas 6 pa lang ng umaga kanina, umaligid na ang Dongjiao AGI 793 ng China sa ating BRP Ramon Alcaraz. If it gets close about 2 nautical miles or if it impedes our navigational safety, then we will challenge them to give way on our path. Makalipas ang 3 oras, isa pang Chinese warship ang namataan. Ang isang Chinese destroyer vessel na 9 nautical miles lang ang layo sa BRP Ramon Alcaraz. Sa kabila niyan, bandang alas 10 ng umaga, pumosisyon ng US at Philippine Navy sa dagat. Ngayong araw nga ay gagawin ng gunnery exercises dito sa West Philippine Sea. Ang mga kalahok dito, 2 barko ng Pilipinas at 2 barko ng Amerika. Sabi ng Philippine Navy, dito'y mahahasa ang kanilang precision at targeting skills dahil may ihuhulog na target na tinatawag na killer tomato. Unang tumira sa target ang USS Somerset. Sunod na bumira ng putok ang BRP Davao del Sur. Nagpaulan din ng putok sa dagat ang BRP Ramon Alcaraz. Pero nang pagkakataon na ng USS Harper's Ferry, biglang pumasok sa gunnery exercise area ang Chinese vessel na Dongjiao AGI 793. Makailang beses pa raw nag-radio challenge ang barko ng Amerika sa China pero deadma lang ito. Para sa kaligtasan ng lahat, hindi na itinuloy ng USS Harper's Ferry ang pagpapaputok sa target dahil posibleng matamaan din ang barko ng China. Kahit pa napurnada ang gunnery exercise, nanindigan ang Philippine Navy na napagtibay lalo nito ang maritime skills ng dalawang bansa. This joint exercise is conducted to show the unity of the 2 nations in promoting regional peace, security, and stability. Magtatagal pa hanggang May 10 ang balikatan exercises na nilalahukan din ng French Navy. Samantala, may naispatan ding Chinese research vessel sa dagat na sakop ng Viga Catanduanes papuntang Northern Samar. Makailang beses sinubukan ng Tactical Operations Wing Southern Luzon na radyohan ng barko ng China pero hindi raw ito sumasagot. Iniimbestigahan na kung may ginawa bang iligal na aktibidad ang Chinese vessel sa ating teritoryo at sa ating exclusive economic zone. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Pursigido ang Kamara na imbestigahan sa komite ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kailangan ng investigasyon para malaman ang epekto ng kasunduan sa pambansang interes. Baka raw kasi nakompromiso ang ating soberanya sa agreement para sa status quo sa West Philippine Sea. Tulad ni Pangulong Bongbong Marcos, natatakot din daw ang mga mambabatas, partikular sa kasunduan sa bahagi ng Ayungin Shoal na sakop ng ating exclusive economic zone. Dagdag pa ni Romualdez ang umano'y kasunduan na hindi pagpapadala ng mga supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre ay katumbas na rin ng pagsuko sa ating karapatan sa teritoryo. Showbiz Tonight na tayo. Literal na bumenta sa 18 ang kwelang online marketing strategy ng SB19. Patunay dyan ang jam-pack nilang concert sa Japan ngayong gabi. Panoorin natin yan. Major success ang pagtatag world tour ng P-Pop Kings na SB19 sa Japan. Punong-puno ang venue. Paano ba naman kasi? Pati SB19 members nakiride na rin sa nauusong marketing strategy online para sa kanilang concert. Gaya ni Justin na tumambling pa. Pagtatag Japan, mamaya na! Nagpakaunggoy naman si Stel sa kanyang trip. Ganyan din ang pakulo nila sa Dubai World Tour nila last Wednesday. Tickets are still available sa Pagtatag World Tour Dubai. Bukas na yan. Diyan sa The Agenda Dubai Media City. Meron din yan si Philip na napabaliktad pa sa sofa. Pagtatag World Tour Dubai. Mamaya na, bili na kayo. Kento. Speaking of SB19, umabot na sa 40 million mark views ang music video nito sa YouTube. The Surf!
This Friday naman ilalabas ang bago nilang kantang Moonlight. Kakulab ng SB19 dito ang international music producers na si Ian Asher at Teddy Zong. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Philo Zeros mag-ipon na. Magko-concert dito sa bansa ang rising K-pop group na Zero Base One. Kasama ang Manila sa kanilang self-titled first tour. Ito rin ang unang solo concert nila dito sa bansa. Sa October 12 na yan sa Mall of Asia Arena. Wala pang detalye sa ticket selling kaya tutok lang. Last December lang nang huling bumisita ang Zero Base One sa bansa noong Asia Artist Awards sa Philippine Arena. Hindi pa tapos ang ating chikahan, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hikaw, murang naibenta dahil sa maling promo. At silipin ng mga behind the scenes sa nakakakilig, nakakainis at nakakaiyak na Queen of Tears. Kim Soo-yoon, promotor raw ng mga tawanan sa set. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sa Russia naman, to the rescue ang mga bumbero sa 6 na tutang na trap sa imburnal. Narito ang report. Gamit ang maso, winasak ng bomberong yan ang bahagi ng kalsada sa Russia. May nag-report kasi na residente na may naririnig silang iyak mula sa ilalim ng lupa. Kaya agad rumisponde ang mga rescuer. Nang tuluyang nabutas ang kalsada, pumasok sa ilalim ang isang rescuer. Dito na tumambad ang mga nasa likod ng pag-iyak. Galing pala sa mga tutang na trap sa loob ng imburnal. Mula sa higit 6 na talampakang taas na imburnal, bumaba ang isang rescuer at isa-isa niyang inilabas ang mga na-trap na hayop. Habang nire-rescue ang mga tuta, makikitang nakaabang ang puting aso na nanay raw ng mga tuta. Muli silang nagkasama-sama. Nang masigurong nakuha na ang lahat ng mga na-trap, tinulungang makasampa ng mga rescuer ang lalaking pumasok sa loob ng butas para makabalik sa kalsada. Suma total, 6 na tuta ang na-rescue. Hindi pa tukoy kung paano napadpad sa imburnal ang mga tuta. Ayon sa rescuers, ligtas ang mga ito at walang mga sugat. Samantala, sunod-sunod na buhawi ang nanalasa sa iba't ibang lugar sa Amerika. 3 ang patay kabilang isang sanggol sa Oklahoma, habang 5 naman nasawi sa buhawi sa China. Narito ang report ng Frontline News Abroad. Nasa pool sa video ang malakas na buhawi o tornado sa Guangdong, China noong Sabado. Makikitang nagliliparan ng mga piraso ng bakal. Maya-maya pa, biglang nagliwanag ang lugar dahil pumutok na ang linya ng kuryente. Base sa ulat, higit 100 factory ang nasira, pero walang tinamaan na residential area. 5 naman ang nasawi at 33 ang sugatan. Buhawi rin ang sumalanta sa daan-daang bahay at gusali sa iba't ibang lugar sa Amerika nitong weekend. Hindi bababa sa 38 buhawi ang nalalasa sa Oklahoma, kung saan 3 ang nasawi, kabilang ang isang sanggol. Halos na-demolish kasi ang buong lugar nang masira ang residential area roon. Ganyan din ang eksena sa Nebraska at Iowa. Sa lawak ng pinsala, may ilang residente ang nawalan ng kuryente. Base sa ulat, nasira ang isang industrial building sa Nebraska Lancaster County kung saan may 70 ang nasa loob. Agad silang nailikas pero sugatan ng ilan sa kanila. Ayon sa National Weather Service, sunod-sunod na buhawi na ang nanalasa sa Nebraska, Iowa, Texas, Kansas at Oklahoma. Dahil daw yan sa masamang panahon sa Southern USA. 7 milyong residente ang apektado ng tornado warning, habang 47 milyong iba pa ang apektado ng bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Abangan, lalaki sa Mexico nakabili ng mamahaling hikaw sa murang halaga dahil sa maling promo. At Queen of Tears actress Kim Ji-won, umaming matagal na siyang fan ng leading man na si Kim Soo-yoon. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nakanood na ba lahat ng Queen of Tears?
Kung hindi pa, eto na ang sign nyo, lalo't yan na ngayon ang highest rated K-drama. May chinika rin ng lead actress itong si Kim Ji-won tungkol sa partner niyang si Kim Soo-yoon. Panoorin natin yan. 널 알아볼 수도 없게 될 거라고. 난 다른 사람이 될 거야. Yung feeling na alas 3 na madaling araw, pero humahagulgol ka pa rin sa kakanood ng Queen of Tears. 우린 또 만날 거야. 난 안 지치고 네 옆에 있을 거니까. At minsan, maiinis ka na lang dahil sa mga nakakagigil na eksena. 어떻게든 꼭 나갈게. Sinong relate dyan? Pero aminin, mami-miss mo rin umiyak at mainis ngayong tapos na ang serye. Sa sobrang patok nga nito, trending pa rin hanggang ngayon ang finale ng Queen of Tears. Say dito ng fans, sulit naman daw ang balde-balde nilang luha kahit abutin pa ng madaling araw. Bukod sa finale, nag-iwan naman ng nakakasenti na original soundtrack ang bida nitong si Kim Soo-yoon. 내 맘을 다시 들어봐 줄래. Pero kung puro iyakan sa eksena, may tawanan din naman daw ang cast off-cam. Chika ng lead actress na si Kim Ji-won, ang kapartner pangaraw niyang si Soo-yoon ang mahilig magpatawa sa set. Inamin din ni Ji-won na matagal na siyang fan ni Soo-yoon. Napapost naman ng behind the scenes ang isa pang cast nitong si Kwak Dong-yeon. Sa ngayon, ang Queen of Tears na ang highest rated drama ng TVN sa South Korea. Natalo nito ang Crash Landing on You. Sa datos ng Nielsen Korea, halos 25% ang rating ng finale ng Queen of Tears. Mas mataas yan sa halos 22% na rating ng last episode ng Chloe. Bilang treat naman sa fans, maglalabas pa nga ng 2 special episodes ang Queen of Tears sa May 4 at 5. Eto naman ang mga trending dito sa atin. Ayaw paawat ng hit love team na Snow Rin sa pagpapakilig kahit malapit nang matapos ang Can't Buy Me Love. Nag-uumapaw sa chemistry sina Maris Racal at Anthony Jennings sa photoshoot na yan ng Netflix. Sa interview ng streaming app, super match daw talaga ang kanilang energy kahit off-cam. No wonder na marami rin talagang kinilig at nagkagusto sa love team. Abangan kung magkakatuluyan sila sa priceless finale ng Can't Buy Me Love dito sa TV5. Bukod sa Snow Rin, trending din ngayon si Batang Quiapo actress Ivana Alawi dahil sa kanyang Ahsoka Makeup Challenge. Gandang Pinay at kulturang Pilipino ang binida ng aktres. May more than 31 million views na yan sa TikTok. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahagari. Kaya't 1,000 kulay ng aking kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Monday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong pampagood night, sana all, gaya ng isang lalaking ito sa Mexico. Naging instant milyonaryo siya dahil sa maling promo ng isang luxury brand. Isang pares ng rose gold na hikaw ang nabili lang niya sa halagang $28 or katumbas ng 1,600 pesos. Lalaking doktor ang buyer at sa Instagram daw niya nakita ang promo. Nag-alok tuloy ng refund at ilang regalo ang luxury brand para hindi matuloy ang pag-ship nila ng mamahaling hikaw. Pero inireklamo ng buyer ang kumpanya sa Mexico Consumer Protection Agency. Kinatigan ng buyer kaya nagdesisyon ang kumpanya na i-deliver ang mamahaling hikaw na nagkakahalaga talaga ng $28,000 o 1.6 million pesos. Swerte. Pero hindi sila naman ba't pabaong pampagood night? Kasi may kawawa doon eh. May nagkamali eh. Oo eh. Oo. Pero Johnny, mag-aabono. Ano yung sa'yo ng gento? Ganito. Kala ko ganito. Hindi yung step nila, diba? Ganito. Ganito.
Ikaw nga, Bok. Tinanong ko lang ba't sumayaw siya. Sayaw ka rin daw. Monday na Monday, so mataas pa ang energy na. Pagdating ng Biyernes. At yan pong 45 minuto paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mean Los Baños, ako po si Ruth Cabal. At ako lang po si Edling Gao. Magandang gabi.